proves a point na when it comes to normal Filipinos, walang sense of urgency yung mga government natin. Pero pag dumating si Tito Sam, Pag investment. biglang investment ng corporate, biglang gagawa tayo ng isang efficient water system dito na hindi gagamit ng mga local water source, which is I don't even believe. Wala silang promise of an agenda except Unity. Hindi pa nila na-deliver. if I were Marcos at this point in time, I should be preparing to leave the country. Mahalaga talaga na magkaroon tayo ng yung tinatawag ko nga ng third force para ma-break naman yung polarization between two dynasties. I think ang kailangan talaga, I'm very honest na, maglupa talaga ulit ang mga progressives. Tsaka, Mahirap kalabanin ng mga tawag natin fanatiko, political fanatics. Oo, lahat. Talaga di mo sila mababangga ng ganyan kahit anong argumento mo, kahit anong logic mo. Wala silang paka dyan. You cannot disqualify a movement. correct. You have to fight it on the ground. Shortcuts never win in politics. Mhm. It's the battle on the ground. Problema lang, hypocrisy. Na yung mga nagsasabing good governance, etc., Naisip. etc. Eh, friend. Amen! Yung magandang, ano ba, araw, gabi? Sabado na lang. Sabado. Magandang Sabado. Alak 4 na. Magandang Sabado sa lahat. No? Meron tayong very, very special guest ngayon. Ako, Yes! we made it. We made it na. We made it international na ang politika. May mga nagsasabi, puro kagaguhan lang daw tayo. Ay, Well. Diyan kayo nagkakamali. Di na ngayon. Ito, tingin ko, needs no introduction. Itong ating guest ngayon, si Professor Walden Bello. Prof, we're very honored to have you. Salamat po sa pagpapaundak sa maliit naming podcast. Baka gusto niyo po i-address muna yung mga viewers natin. Oh. Okay. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ako rin ho ay very honored to be here. Kasi ho nandito yung dalawang idol ko, si Congressman Ellie at si Congressman Jen Du. Baka Congressman na! wala po akong balak, Prof. Nako. Pero ang tunay na Lodi natin, former congressman. Former congress. The only congressman na na nag-resign. nag-resign based on principle. Yes. Yan. May ganun ba? Walang ganun. So ayan, marami tayong topic ngayon. Naku. Isa-isahin ko lang po, Prof, para kung anong tingin mong what clicks to you, yun ang pag-usapan natin. Ako, actually, matagal ko nang gustong take yung opportunity pag nakikita ko si Prof. Walden, pag-usapan yung bagong libro niya, yung Global Battlefields. Kasi balita ko, Prof, medyo maraming doon maraming mga insider info kang inano doon at saka yung mga escapades mo sa mga sa mga iba't ibang bansa. Tapos kung gusto mo, Prof, pwede rin tayo mag-usap about SONA. Ayan. Dahil po SONA na sa Monday ba? Monday. Sorry, wala kasi akong pakialam sa SONA Sige. Tapos yung nakita ko sa Facebook mo, Prof, medyo parang meron kayong tussle ni JC Punong Bayan. So, yun. Update doon. Gusto natin pag-usapan yan siguro. Tapos yung... Sino yan? Ay, grabe. Ayun na, mainit na agad. Mainit na agad. May swipe na agad. Tapos, kung gusto mo rin, Prof, yung impeachment, the ongoing impeachment Ayan. ni best friend mo, ni Sara Duterte. Ayun, so, simulan muna tayo siguro dun sa libro, Prof. Sige. At tungkol saan ba tong para sa mga hindi nakakalam, for the uninitiated, tungkol saan ba, Prof, yung Global Battlefields. Napaka, nung title Okay. Kasi, alam mo, malapit na tayong pupunta sa, no? Nung sinubulan kayo, mga 77 ako noong 2022. Mm-mm. At naisip ko na mahusay siguro na in-examine ko yung karanasan ko. Especially sa kilusan. Tama. Para naman siguro may positive lessons para especially sa kabataan. Siguro mas maraming negative lessons. Doon ako interested At hindi lang yung
nangyari sa politika, kundi rin yung sa personal. Kasi minsan mas interesado yung mga tao sa personal kaysa sa political. No? Actually, Chismis. ako ganun eh. Interesado ako sino ba mga naging ex mo doon, Prof. Sinabi mo ba doon sa libro? Mahirap yata ma-mention yan. Pero alam mo, meron kasi akong kaibigan, isang professor na tiga Princeton University. Wow. Talagang Wow, lawyer, bigatin. one of the top lawyers sa human rights. At sinabi niya sa akin, nung sinusulat niya yung memoir niya, Mhm. hindi siya makatodo-todong prank tungkol sa nangyari. Kasi parang laging katabi niya yung asawa niya. May mga secret pa rin dapat na hindi. Oo, mahirap niya. magsulat nun Okay. pagkatabi pa Kaya siya. nahirapan raw siya. Mm. You know? Pero, so yun yung sabi niya na, alam mo, mas interesado yung mga tao talaga sa personal. Pero, mahalaga rin yung political. Of Kaya, course, of course. Kaya yun yung, yun yung mga dahilan kung bakit ko sinulat yan. Just to get the positive and negative lessons. In case, para sa kabataan, merong sila matututunan. Paghalawan Sa buhay. ng yung experience. Lessons. Kunin niya. Lalo na, pag mga sociology major Oo. tulad ni Mark. Oo, yan ang ituro mo dapat sa mga estudyante mo. Mga estudyante ko, mga tibak na agad lahat sa UP bago pa ako pumunta ron eh. Mm. Very politically kahit aware naman naman. tibak. Although syempre karamihan sa kanila more liberal framework yung activism nila. Pero di natin maiiwasan sa existing ano yun. Bakit mo inaano yung mga estudyante mo? Bakit mo Hindi, binibigay ko lang. nilalait? Hindi ko sila nilalait. Sinasabi ko lang is meron na tayong parang existing sa education system natin na mahirap na magkaroon ng progressive politics fully yung mga student. Kahit sa UP din naman. Kahit sa UP Diliman. Oo. Mm. Ayun, kaya dapat matuto sila. Oh, dapat lang. Ang gawin mo, benta mo sila. Hindi ka na libro. nagtuturo ngayon, Prof, no? Retired na ako sa UP. Nung pumunta ako sa Kongreso noong 2009, I had to resign kasi you cannot Tama. hold two government jobs at the Yes. same time. So, nag-early retirement ako kasi 15 years tayo na pala. Tagal na Pero, pala, no? tinuloy ko yung every 2 months, every year, pumupunta ako sa State University of New York para magturo for 2 months. At mahalaga rin yun kasi yung pulso ng nangyayari sa Amerika, Very important. every year, meron kang first-hand experience. Tama. Kaya kagaya nung pagtaas ni Trump, his appearance in the political scene, at yung nangyari doon sa mga years na yon, very valuable sa akin na na-observe ko firsthand yung Yeah. paglabas nung ang laking MAGA movement, movement ni Trump na, Tama. masasabi natin na fascist movement. Oo. Oo. So yung experience na yun, nakita ko talaga yung dynamics ng the rise of fascism in the United States. So it was a very important experience. Alam ko may mga sinulat kang articles dyan, Prof, di ba? About sa rise, parang resurgence ng right sa US. Authoritarian. Yeah, lumabas Grabe. nga yung libro namin, Backlash, just in May. This May. Yung co-editor si Dan Kalb. Tungkol sa nangyayari sa different countries. Collection of essays on the rise of fascism in a number of different countries. Pero ano ang diagnosis mo, Prof? For example, in a global scale, talaga bang, tama ba yung, kasi ako, syempre, para sa mga termo nila, online na tao. Parang merong globally ba merong resurgence nung rightist movement? Alam mo yung anti-immigration, 'di ba? Yung Self-protectionism. tradition, 'di ba? Na ganun na may ganung movement ka bang nakikita o ano ba? Pa-shift na ba? Hindi. May momentum pa rin yan. Sa tingin ko sa Europe, for instance, yung right-wing, far-right movement ni Marine Le Pen, France. tatakbo yun for president next year. And I think she's going to win. Anti-immigrant yun. Sobra. Sa Germany, may yung tinatawag na AfD, Alliance for Deutschland yata yan, no?
it's not the most popular party. Anti-immigrant rin Mhm. yan. No? Sa Australia rin, Prof, di ba? Mm. Itong si, Meron rin. yung babae, pangalan nito, anti-immigrant din. Yung Japan ngayon. At of course, sa US, Yeah. sa tingin ko, hindi bibitiw si Trump yan. Sa Pangatlong term. kapangyarihan. Hindi, kasi yung kinokonsulta ko yan si Robert De Niro. Mhm. Sabi ni Robert De Niro, yung actor, he bet Trump. Magkaibigan kayo, sir? Hindi naman. Akala ko magkaibigan. Hinahabol ka yung mga comments kasi Akala ko textmate ka. kasi may mga political comments siya. Mm. Nasabi niya, his bets na hindi bibitiw si Trump. Oh. So magkakagulo talaga yan sa 28. 2028. Nako, masaya yun. Masaya yun sa'yo. Hindi, pero, kasi, may mga ibang authors ako na, sorry, hindi ko na kayo, kami na lang dalawa dito, ha? Hindi, Diyan sige. na lang kayo, ha? Sige lang, Excited Atoy. ako itanong lahat ng mga to kayo, Prof, Ah, patagal na eh. Nagpa-fanboy. May mga nabasa akong bago na, for example, in the US, Mm. di ba, meron ngayong resurgence ng Democratic Socialist in DSA eh. Yeah, Di ba, sa New York, Ma'am 3 Dani. out of 3 si Ma'am Dani. Tapos in other, in Missouri, in other states, marami siyang mga napanalo sa primary at least sa blue states, sa Democrats. Anong tingin mo, is there a From the counter, belly. is that a counter movement brewing to, to counter itong MAGA crowd, or tingin mo magdi-dissipate rin yan agad? Let's say very hopeful yung trend na yan. No? Kasi nga yung sinabi natin na democratic establishment, talagang nawawasak na unti-unti. Mm-mm. Magkaroon ng tunay na effective opposition sa US. Mhm. Pero of course, mga scattered victories pa rin yan. Mhm. Mhm. Pero may momentum yan. Pero that does not eliminate the fact na malaki yung basa ni Trump. Mhm. Mhm. That Siya pa rin talaga majority. hindi, may malaking base sa kanan Mhm. Mhm. na are with him all the way. Mhm. Mhm. So yun yung mahirap rito. But I think that magkakaroon ng more and more polarization sa US, Mhm. Mhm. which I think is good in the sense that nabubuksan yung kaisipan ng mga Amerikano Mhm. sa alternative na sosyalismo. Oo nga eh. Which goes to my point actually, kasi parang for the longest time, correct me if I'm wrong, Prof, parang sumusunod lang tayo sa US eh, lagi, di ba? Na actually kahit politika natin eh. Parang kung sa US, medyo na talagang delegitimize yung credibility nung Democrats, no? Pwede mo yung maiano sa mga liberals natin dito sa Pilipinas. Eh. Ayun. Tingin ko yung resurgence ni Duterte kasi may epekto Critic. yun eh, 'di ba? Yung rejection ng liberal policies Oo, that has been implemented by the EDSA clique, 'di ba? the yellow democracy, the promise of Pero EDSA. dito sa atin, ewan ko parang wala pa nakapag-offer ng alternative like what Ma'am Dani does, for example, on the DSA in the US. Wala pa nakapag-offer ng clearer vision of the future. Puro past eh. Na puro tingin sa past. O, yung Marcos na yan, ganito yan, martial law, yung Duterte na yan, ganito, tokhang. Puro rejection of the past, but walang offer ng future. Ewan ko lang si Ellie, kung yun ang mo. Tingin mo ba? Pwede. Kasi ikaw, new breed ka eh. New breed ka ng ayaw ko Hindi, tawagin politicians eh. Statesman. Public servants. Public servant. Hindi, pero tingin ko, isa sa strength ng kamanggagawa, nag-offer ng bagong timplada ba sa politika, tsaka sa diskurso ng politika sa Pilipinas. Hindi katulad ng mga, alam naman natin yan, yung usual, traditional, progressive na nagsasalita ng lengguaheng sila lang nakakarinig. Tayo, gumagamit tayo, hindi takot ang kamanggagawa na, biruin mo, nagmumura ng party In your list. face yung method eh. Kahapon lang may minura ako na sa iba tabu parang hindi dapat astayan ng isang progresibo, May tawag Bastos tayo daw, dyan, di ba? bastos. May tawag kami dyan, Prof. Tawag namin yung kasama list. kasama list. So, Kasama lang ang nakakaintindi ng mga salita. so kaya tingin ko may opening, may oportunidad. At tingin ko dapat Sumasangayon ako yan. At maganda talaga yung opportunity na na-open ng kamanggagawa at ni Kong Eli, no? Na hindi lang sa pag-iisip kundi sa style.
Alam naman natin, Oo. mga Pinoy mahilig sa style. Ah. At Balik sa theatric. Hindi lang substance, pati form. Oo. form rin. Okay. At pag kailangan magmura. Naalala ko nung Fuck you, Marcos. Oo nga, nagmura ka rin. Oo nga pala. Nagmura ka rin pala nung prof, no? Debate. Hmm. Ay, oo nga, debate nga yun. Hinahamon ni Kawalden. Hmm. Attend ka dito. Basically, sinasabi ni Kawalden. Asan ka ba, Marcos? Attend ka dito. Hindi, Duterte ata yung dapat niya. Hindi, Ata pa ni Marcos. Yung dalawa. Oo. Pareho. Attend kayo. Fuck you, Marcos, sabi. Ang ending na cyber live. Pero tapos na yun eh. Kakuya, tapos na yun. Dismiss na yung kaso na yun. Dapat ganun yung mga live debate. Hindi ka takot murahin yung ano mo. Actually, kumanta ako eh. On live. Hindi ka nanood ng debate na yun. Baka na-miss ko lang. Nung second debate, yung Frank Sinatra song. Ay, tama. Where are you? Where are you? Tama. That was the only time na may kumanta sa live presidential debate. or vice presidential debate. Yeah. Yun ang maganda. Ako tingin ko, yun ang lacking sa progressive politics. Ano eh. Wala yung nakalabas sa imagination ng ano. Out of the box. Out of the box, diba? Kaya nga progressive tsaka mga, di ba, hindi sa mga kaliwa. Mm. Out of the box. Ang problema, nahuhulog tayo dun sa inside Traditionalism. the box. Boring na kasi nung, di ba? Hindi, kaya nga si Kong Yanli, out of box yan. Thank you. Hindi siya kasya sa box, bro. Oo, masyado malaki. Hindi ka kakasya sa Kailangan box. naman ng box. Okay. Pero kanyan, and that's just the beginning. So, yun yung... Pero Laki ng pressure sa'yo. Nakakatakot yun. Ikaw, Mark, kamusta ka naman? Wala. Parang na-starstruck ka masyado kay Prof, ah. Na-starstruck ka Starstruck ako kay ano eh. Kay Kawalden eh. Haligi ng social. Oo. Isa sa pinakakilalang academic sa sociology yun, kasama si Sir Randy David eh. So, very nagpa-fanboy rin ako inside. Wala akong alam kung di sasabihin. Oo, na lang muna ako. Ikaw, baka may gusto Ngayon, baka may gusto estudyante ka ako. itanong kay Prof. Baka may gusto ka itanong. Wala rin. Wala ka- Ano ko ngayon, na-mind block ako, nakita ko yun. mental block. Na-mental block ako eh. Hindi niya Oo. kasi na-expect si Kawalden. Oo, parang- Psycho, grabe. Nandito siya sa harap ko. Parang nakikita ko lang siya sa Facebook eh. Tuloy mo, for a Walden value to attend politikang ina. Kaya nga, big time na nga tayo. Okay na to. Ay, Eto may tanong ako. Ay. Nakaisip na. Kasi- Okay. Pumunta kayo sa lecture ni Dr. Garrido noong July 17, di ba? Kasi I saw you there. Nagulat kaming lahat ng faculty. Bigla siyang sumulpot na parang di namin nakita pumasok. Tapos pagkatanong niya, pagkasagot, lumabas. Di rin namin nakitang lumabas. Nakasahat pa siya. Anong, sinigin yung accurate yung study ni Dr. Garrido kung bakit sinusuportahan ng Urban for yung Tokhang? Ay, narinig ko nga yun. Nabasa ko yan sa post mo, Prof, no? Very intriguing. Okay. Anong thoughts Anong niyo tingin dun? mo dun sa findings ni Unang-una, Dr. Guido? wala talagang intention na umalis ng maaga. Kailangan lang kayo nawala. Papapicture sana kami, mga faculty. Nawala. Meron kasing isang kaibigan na old flame doon eh. Mm. Baka mamaya ma-reignite. Nako! Relax, Prof. Relax. Delikado na. Kaya in ako, nanood, tapos out rin. Nang medyo may nararamdaman na kayong konting tibok, medyo alis na muna. Either ma-reignite o isang slap. Delikado na. Pero yun lang yung sinabi ni Professor Garrido na in-investigate niya kung bakit ba yung urban poor communities sa Tundo. Tondo, sa Maynila, are consistently pro-Tokhang. Tokhang mismo to, Prof, no? Hindi Duterte, Tokhang. Hindi. The policy. Tokhang mismo. Tokhang mismo. And nagkwan siya, 58 yung in-interview niya. Mhm. Yung ethnographic interview Yes. na just let them talk. At doon niya nakita na talagang malakas yung sinasabi niyang Moral density. moral density Mhm, mhm. ng communities Mhm, na sabi niya that they care for each other. mhm, No? mhm. At if there's somebody that goes out of line,
sinisita, winawarningan. Yun yung due process nila. Merong Mm. parang due process doon. Informal At pag- due process. informal Social due process nila Oo. sa community. Pag hindi pa rin nakikinig, Mhm. then sorry na lang. Ipa-purge nila. Oo. Parang yan. They Parang purge to tatawagan ng preserve police. their- Withdraw their protection. At doon Tama, tama. so parang yung informal System. consensus Consensus. ng Community. community nagamit ni Duterte para sa mga plano niya. To popularize the That Tokhang. to popularize the Tokhang, no? So para Interesting. nag-meeting yan yung official policy coming from above at saka yung unofficial informal consensus Ng communities. to protect the community at to protect them from yung mga drug dealers, drug cruisers, and that sort of thing. No? So, yun yung sabi ni Garrido na dapat maintindihan yun at huwag mag-judge kaagad na para mga pasista ito. Na bobo. Bobo, na gano'n. walang Kasi yun pinag-aralan. ang tingin raw ng mga middle class. Oo. Oo. Ayan ka na naman. Relax. Relax, relax, relax. Pero yun yung maganda ron sa lecture niya na ipinakita niya na yung mga nagsasabing yung urban poor communities don't know what they're doing, ignorante yan, mga bobo yan, hindi nila talaga nalalaman na merong malakas na moral consensus doon. They have to look out for each other. Sabi nga niya, no one starves in the community. Yes. You know, because everybody Pwede ka maging sa kapitbahay ng ulam. concerned talaga yan. Okay? Pero sabi rin niya na pag hindi ka nakinig at lagi kang pasaway, Saway. then the community withdraws its protection from you. Mhm. So yun yung Parang pupurgayin ka sa sistema nila doon sa kanilang community. Yung mga deviants ng Ah, community deviants, nila, yun yung pupurge nila dun. actually sinabi pa ni Garrido na yung cohesion ng community mas malakas pa sa cohesion ng state. mga middle Class. class community. Ay, for sure. For sure. More socially disorganized ang mga middle class communities. Doon sa baba, hindi. You know? Ako nga, prof, nakatira ako sa condo, yung kapitbahay ko kabilang pinto, di ko kilala. Yeah. Di ko kilala. Ano yun yung Philinvest condo, maliliit lang yun eh. Hindi ko You kilala feel like a yung prisoner sa kabilang loob eh. pinto na Puta sa community, kilala mo lahat. Kilala mo lahat. Tatanungin mo kung sinong dito, sinong chismosa dito. Ayun, si Aling pag nasnatchan ka, sino dito? Oo, Kilala naman. kilala nila. Benta yan doon yan, sa kabilang kanto. Kaya yung sabi ni Garrido na they're able to hold two ideas at the same time na contradictory. Yep. Unang-una, talagang sa tingin nila, mabuti na nagkaroon ng Tokhang. At the same time, sa tingin nila, talagang masama ang nangyari. Yan yung Yes, nadamit yes. na bawas na concept nila. Yung may namatay, may pinatay, at sa tingin nila, that's too bad it happened. No? Pero wala silang sense na hindi necessary yung Tokhang. It was necessary for them. It was a So yung necessary evil. dalawang contradiction, two contradictory ideas. Yun yung. Ako, tingin ko, ewan ko totoo to At saka yung sinabi pa niya na actually, sa mga informants niya, mga ordinary mga tao ito. Ordinary people. Sa informants niya, marami ang nagsasabing gustong bumalik Like yung yung Tokhang. Tokhang. Yes. Oo. Sinabi yes, niya yan. yes. Ito, taga-tondo ka, di ba? Taga-Tondo ko eh. Oo. Marami rin sa community namin na sana bumalik talaga yung Tokhang. Kasi even ako, pag pupunta akong Tondo, may sense of fear na ako naramdaman unlike before eh. Na hindi ko alam kung saan nanggagaling. DDS ka na daw. Baka DDS na nga ako. Pero hindi. The space itself talaga will structure yung fear na ganun eh. Talagang may takot ka na maramdaman dahil nawala yung Lalo kung Tokhang. outsider ka. Lalo kung outsider ka. Problema ako, taga-Pasig na ako. Pag bumalik ako doon, parang di na ako ingrained sa community. Kaya parang nakaramdam ako ng takot. Unlike before, nakakalabas ako kahit madaling araw yan. Pero kasi, ako tingin ko, ilag sa surface yung ganyan sentiment kasi
feeling ko weak state talaga Pilipinas eh. Yung institutions natin very weak na hindi naaabot ng ating institutions yung mga communities tulad ng Tondo. Yun, tama yan. So wala kang survival mechanism kasi yung moral density na yun na talagang you look out for each other in the absence of a state, in the absence of the institutions, we look out for each other, community. Yeah. Ano yan, Filipino trait yan eh. Tama yan. So, Tama. Sa tingin ko yun yung sinasabi ni one of the implications sa research ni Garrido na actually meron talaga yan looking Tight-knit out community. for one another. Kasi nga ang layo ng estado. At kung hindi lang malayo pero corrupt yung state. Yes. Oo. They cannot rely on it, no? So yun yung pero yung interview ko sa kanya, pina-transcribe ko pa eh. In-interview ko siya the next day. Oh. So lalabas yan. Yun. So, maganda. So may hopefully meron po tayo kaya. actually pagbalik ko sa bahay after this. Transcribe kayo. Ayun yung gumamit na lang ng AI na transcriber, mga ganun. Ayun lang gumamit ng AI na nagtatranscribe. Marami ng Marami AI ng ganun. transcriber, prof. Yeah. Well, mahirap na kasi minsan nagkakamali yung AI. Double check mo pa. Yun yung talagang kailangan ng at saka yung AI na yan halos lahat galing sa Wikipedia. Ay, oo. Ay, Pero may mga libro rin, actually. May sinunod ba kayong article na you describe, si Noam Chomsky ba yun? Nag-describe na parang glorified typewriter lang naman yung AI language models ngayon. Di ko alam kung nabasa nyo yun, pero interesting yung writing niya dun na wala namang ginagawang bago yung AI when it comes to thought. They're just rephrasing things paulit ng paulit. Tsaka yung nalaman ko lang, meron kasi yung Anthropic, yung isang AI. Anthropic AI. And nanalo yung mga set of authors ng $1.5 billion settlement. Tapos yung kaibigan ko, tinignan ko ano yung mga libro na ginamit for training ng mga yung AI latest models nila. Ginamit pala nila some of my books. Wow. May claim kayo. Uy, balato naman. Balato. Kaya tinitignan ko nga kung kung yung settlement at least siguro for one round of beer among us pwede. Yan. Asahan namin yan, prof. Asahan namin round yan. of beer. Siguro mga dalawa. Pero walang yung AI yan. Walang yung Anthropic. Hindi yung mga ng permiso, maski sa publisher ko. Naku. Basta ginamit na lang. Pero on the one hand, sinabi ko, I feel flattered na. Ginamit. Wow, ginamit. Hindi ata nang ganit ka kasi, pucha, nawalan ka na royalties. Pero ayan, mainit na usapin niya AI na yan ngayon. Paksili ka. Oo, sa paksili ka dito sa may initial thoughts ka ba dyan na against ka ba o pro paksili ka? Ako kasi ang issue ko pa sa paksili ka transparency, sa totoo lang eh. I'm withholding my judgment. Although syempre may judgment ako sa US imperialism, may judgment ako diyan sa data centers, at sa resource, sa electricity, tubig, 'di ba? Pero mas ang concern ko, putang ina tong gobyerno, ayaw niya Wala siya mag-discuss ng data, ng modeling. Ayaw Wala. bukas kung ano ba yung deal talaga, 'di ba? Napakalaking deal niyan. At malapit na magpirmahan. Sa November daw yung parang November. Pero may initial thoughts ka na ba sa paksili ka na yan? Kasi napakainit niyan ngayon sa internet, prof. Kasi yan sa tingin ko, baka plano lang yan ng State Department na walang buy-in pa rin dyan sila Trump. Kasi ang gusto talaga ni Trump, mailipat lahat sa US or at least sa North America. Yung nasa value chain ng AI, ng IT. So, pag ganyan yung trust nila na yung tinatawag na reshore reshoring for security purposes, mag-iiwan ba sila ng isang offshore ng ang lapit sa China na nasa AI, high up the value chain. High up the value chain. Tama. So, sa tingin ko, baka
pakulo lang yan ng US State Department. Mhm. At maski siguro yung Philippine government really does not really know the details of Yeah. this. So, kaya wala silang may divulge may din. pagka-skeptical ako na matutuloy yan. Mhm. 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 Oh. So, Ako feeling ko nga ang mas target pa ng US dito yung nickel natin eh. Kasi yung nickel natin export to China. So kung magkaka-refinery tayo dito, i-starve mo ng precious nickel, parang second tayo in the world na producer ng nickel eh. So i-starve mo si China ng nickel niya, which is very essential sa electronics, di ba? Tapos yung market nito ni Pac Silica, syempre US, West talaga to. So strategic ano siya. pero ang tingin ko, you're not going to set up a complex, AI complex in a country that's very close to China. Like TSMC for example. Yeah. Lahat yan, lilipat yan eh. Mhm. Maski Korea, ililipat rin nila some of their facilities Palayo. to Palayo. Kaya, iwan ba sa Pilipinas ng isang very complex AI? With billions of investment. Yeah. Diba? Natutunan sila tingin ko dito sa nangyari sa Iran eh. Kasi Si Sara Iran, Duterte, oo. binomba yung mga bases niya, no? Yeah. Kasi ni Sara US. Duterte mananalo, no? The pro-China rin. So, yun yung risk dun, di ba? Pero pinaka-concern ko dyan, yung recent na pinost ko, yung parang mabilis yung government gumawa ng isang water system sa isang ganyang klaseng facilities while also neglecting the fact na marami tayong communities na walang tubig. Prime water. Prime water. Yeah. Yan yung, although parang ginagawa ko na rin propaganda yung ganong klaseng comparison, which is effective online, na yun yung ginagamit ng mga tao. No. Pero it proves a point na when it comes to normal Filipinos, walang sense of urgency yung mga government natin. Pero pag dumating si Tito Sam, Pag investment. biglang investment ng corporate, biglang gagawa tayo ng isang efficient water system dito na hindi gagamit ng mga local water source, which is I don't even believe. Yeah, tama yan. Di ba? Tama yan. Tsaka, remember that initiative is not coming from the Philippine government. US. Kasi galing yan. We don't know where it's coming from. Maybe State Department. Pakulo yan. Pero kasing wala ngang may bubuga si Marcos about any achievements. Wala. Lumabas yan. Grab flagship hold of na. it. Use it for your own. So yun yung tingin ko. Yan ang tinatambol actually for the remaining 2 years. Yeah. Kasi 2028 yan mag-ano yung full Jobs daw, jobs. Jobs. They're going to provide you wonderful jobs, fantastic jobs. High quality jobs. High quality jobs. Actually, may nagtanong sa akin na media na ano ba yung expectation mo of the last 2 years of Marcos? Ayan. Yan. Pasona na tayo. Yan. Pasona. Sabi ko, he will be in survival mode. And sabi ko, if I were Marcos, at this point in time, I should be preparing to leave the country come 2028. If Sara Duterte wins. PBBM. Yeah. Word of advice from Prof. Walden Bello. Pero, so parang magiging lame duck na siya. Parang ganun, Prof. Sa tingin ko, lame. But I think na ang sense ko na survival mode talaga and making all sorts of political deals just to ensure that Sara doesn't get there. So yun yung sense ko ng priorities niya ngayon. Oo. Well, Political survival talaga. Yeah. So tinanong sa akin, well, why is he sort of may pagkakapit sa patalim? Sabi ko, actually, napakahina ng posisyon niya. Yung galing sa yung muscle niya galing sa mga Remulla, yung at saka si Romualdez is the one that The purse. the person keeps the machinery. his allies machinery in place kasi baka mag-cut and loose yan and defect. And then of course the wife Lisa provides Lisa. the brains. The brains. As for him, he probably How little that is. Kung ano mang kalit No, I yung think brain na yun. he probably just
is up there snorting something. Ay, nako. Tama. Hindi, wala naman sabi ko. Wala naman sinabi. Pwede naman snorting tawas. Salt. Snorting. Para siyang si Something yan. Zizek, di ba? Mga ganun lang si Zizek, di ba? Si Zek. Bubray mo ka. Maganda lang yung snort. Parang kabayo. So wala na tayong aasahan talaga dito sa 2 years, Prof. No? Wala na. Talagang Grabe. political Ano ba yung, survival na ano lang. ba yung kanon yung, hindi ba yung promise na 20 pesos per kilo of rice? Ano, unang-una pa lang. Ngayon eh, 60. 65, mga ganun. 65. Oo, Taas. Wala. Wala talaga. Yun lang yung naging promise that I remember. Kasi Na tangible. remember, nung tumakbo sila, wala silang promise of an agenda except Unity. Hindi pa nila na-deliver. Mga bugo ka puta. Paano mo yung judge yan? Kasi wala naman silang pangako. Unity na lang. Unity lang. Di pa nila Fail Kasi pa. unity. Ano Fail pa. nangyari? Ay, nako. Di ba gumawa kayo ng statement na pinipredict nyo na mawawala rin yung unity na yun within 2 years? Tapos biglang after 1 year, wala na rin agad. Oo nga. Galing ng ganun. The fragile naman kasi yung Ang dali, in the first place. Kasi unity lang sila sa power eh. Ah, Sa spoils of war sila may unity. Pag di na sila nagkasundo sa spoils of war, Yan, gera sila ngayon. Ano na, talo-talo na. Ganun. Ini-expect siguro ako, ini-expect ko na lang, gaano ka negative yung negative niya. Yan. Pababa, no? Ilan na ba siya ngayon? Negative 7. Katalon Kaya niya. tawan-tawa ako sa Palasyo eh. Pero pag tumaas ang rating, negative pa rin, di ba? From negative 8 to negative 7. Negative 13 to negative 7. Pero negative ka pa rin. Tapos ang framing, tumaas. Oo. Ang galing ang mundo. Si Auntie Claire mo ba yan? Si Auntie Claire, oo. Hindi, wala na. Hindi na sila nagko-comment pag pag negative ratings eh. Talaga. They don't care about the numbers daw, kawalan. Kasi negative. Pero pag nag-positive yan, May pake na sila. Oh, wow. nagpapakita lang ito ng paggalaw ng ating Pangulo. Wow. Pero grabe yung kay Sara Duterte, ang lakas pa rin niya kaysa daming isyong binabato sa kanya ngayon. Very, very positive yung ganung Mga klaseng support. Pinoy, gusto ng drama, di ba? Tsaka underdog. Tsaka wala namang ginagawa si Sara Duterte actually ngayon, parang nananahimik lang siya. Actually, yung strategy Diba? niya. Yung Tumahimik. Yung strategy niya parang walang issue, Pag pumunta ng ibang nagsalita bansa. yun, tapos, Less talk, less mistake. Mm. No Tapos talk, yun. no mistake. Galing eh. Ganun lang talaga. pag nagsalita siya, putang ina ninyo, gano'n. Wala na, tapos na ang defense. Yun lang yun. Pero ako tingin ko, dito, punta tayo dito kay Sarah. Bakit 49% pa rin siya? Diba? Na, despite, ako tingin ko, we are all asking the wrong questions. Iba kasi iba ang questions sa atin, tayong mga medyo middle class, iba yung question dun sa ibang tao eh. Mm. 'Di ba? Kasi question sa atin, good governance, track record, 'di ba? Pero tingin ko dun sa common na tao, ordinaryong Pilipino, mas ang ano ba strength, for example. Pagtatanggol ba ako nito? O kaya, for example, for Mindanaoans, 'di ba? It's as simple as ito, si Sarah Amin is to eh. amin Amin to. to. So for the long, at Tama. yung mga sentiments na yun, yung mga questions na yun, ay underlying na for Yeah. decades. Oo. Like Imperial Manila, Yeah. 'di ba? Oo. Tapos yung weak state nga na yung mga institutions natin, justice system natin, hindi naabot yung mahirap. So, Yan ang biggest critic sa Mm. pink tsaka progressives. mhm. Diba? Ang pink, let me educate you. Yun. Diba? Yun ang sinasabi ng mga pink eh. Napaka-patronize. Diba? Parang, kasi kayo mga taga Mindanao, bobo kayo eh. Ay, wow. Ganun lang, hindi, ganun talaga. Ganun sinasabi Yun, nila. no? Ganun sinasabi. Ganun naman talaga sinasabi nila, diba? Out of context, Ellie. Oo. Pero, Pero, maikat ka dyan. Makat ka lang ano dyan. Yari ka na May naman. mga taga Mindanao. hindi, pero kailangan buuhin nyo yung konteksto na sinasabi ko. Disclaimer agad yun. Hindi, pero ganun ang tingin ng mga ng mga mata pobre sa mga Bisaya tsaka sa Mindanaon. Kaya ganyan yan. Kumbaga para good governance, anong magandang pamamahala, gaganti kami sa inyo. Kasi for so long, how many decades already, tinignan nyo kami na mababa eh. Second class. Second class citizen. Same goes yan sa biruin mo. Same goes sa tricycle driver, sa taxi driver, sa nagtitinda. For so long hindi pinapansin yan ng mga taga Corinthian Kaya yung mga security guard, yung mga hindi pinapansin kasambahay. yan ng mga mayayaman, ng mga sa gated villages.
O tapos pagpapalapit yung election, biglang sasabihin, Malapit. good Ay! governance, ganyan. Ito yung boto mo, kundi ano. Ulol, di mo nga kami pinapansin. Oh, yeah. No, for how many years? Tapos bigla mo kaming i-educate. Pero alam mo, Mm. Ellie, sa tingin ko lalabas ulit yung feeling nung EDSA 3. Against Kid Viva. Kasi Kaya- alam mo, the one time over the last 3 or 4 decades na talagang the class question talagang nangibabaw. Was EDSA 3. Was EDSA 3. Totoo yan. Oo. Takot na takot yung mga middle class at yung mga elite noon. At ang lakas nung Nung yung sentiment. suporta kay Kahirap. EDSA sa baba. And ang lakas talaga nung class divide noon. And so yung nga yung doon lumabas talaga na talagang lahat ng mga elite kind of politics talagang hindi talaga does not respond Tama. Nasa ng sa pagka needs dyan. ng mga tao. Tama. So sa tingin ko ito ulit one manifestation, no? Hindi Oo, lang tama. class pero regional, tama. Tama ka. At yung lakas ni Sara parang pag makikita mo hindi lang regional and Metro Manila. And all classes actually. And all classes. A, B, C, So, D. how do you deal with that? Sa tingin ko, you have to provide a much better, di ba? Vision na talagang responds to the needs of people. Yan. Tama. That's why I listen to Congressman Elijah. Ellis San Fernando. Kasi I think that he offers possibilities. Nag-o-offer of pa pala. that kind of Naiya ako bigla Sora sa ng vision. Pinas. Sora ng Pinas. Hindi, Hindi, seryoso ako. Thank you, Seryoso thank ako. you. Especially for the young people, Gen Z, na offers yung vision that talagang responds to the needs of people. And in a style that Captures the captures them. Ang lakas na kasi ng political cynicism ng tao tingin ko sa Tama, Pilipinas. tama. It's cynicism eh. Alam nila na lahat corrupt. Mm. So that we have a crisis on credibility Tama. ng mga natin. We have a crisis of illiberality. Illiberal eh ang tao natin eh. So I think kung wala kang ipipaint talaga na alternative and you will just keep on harking on past mistakes, on character, Good etc. governance, etc. Empty Hindi naman phrases. makikita ng mga tao roon eh. Empty Mm. phrases Oo, yan na oo. sa kumakalaman chan na for the longest time naririnig na nila yan. Lola pa rin. Hindi na yan alam, corrupt naman kayo lahat. Lahat Tapos eh. si Sarah 120 million lang eh. Mm. Di ba? Tapos kayo trillion. Malita. Yun That's yung mga cynicism eh. comparisons nila. Mm. Pero yung nga yung sa tingin ko lang, yung hindi na yung mga values naman ng good governance, due process, they are good values. Ah, yes, of Yes. course. Ang problema lang, hypocrisy. Na yung mga nagsasabing good governance, etc., May issue rin. etc., Eh, corrupt rin. corrupt rin. Amen! Kaya nagiging Doon lang ako sa corrupt na gusto ko. Tapos due process, Yun, pero tama. hustisya lang para sa mayaman. Oo, Di ba? tama. So, na hindi mo makamit ang hustisya pag mahirap ka sa Pilipinas. Sa truism eh. Dito na Ayun din yung sa logic ng ibang yung mga barangay level politics na kung may bago ayaw nila. Kasi hindi nila Mm. sure kung tutulungan sila eh. Kasi alam corrupt Oo, naman kayo oo. lahat eh. Dito Pero lang ito sa kakilala natutulungan ko. ako. Matagal na ako binibigyan ng 5,000 na to eh. So dito na ako. Diba? So, Kaya nga, I think hindi lang siya problem ng public communications for the admin, for the campaigns, for the progressives. I think ang kailangan talaga, and this I'm very dito, honest na maglupa talaga ulit ang mga progressives. Tsaka, organizing, you must be at the front lines of the battle of strikes, of legal cases, of rallies, of Tama. mga housing problems, di ba? Tama. Nandun ka dapat sa gitna para kasi yung crisis of credibility ay kasi that's the only way you could get credibility eh. Presence. Kasama ka, katabi ka, nasa harapan ka, nasa likod ka ng tao, doon sa Nakaugat kanilang ka ron. nakaugat ka. yan, Tsaka si hindi Ellie. lang lalabas pag sona. Oo, pagsona. Ayun. Nandun ka, you're a hands-on leader. Ayun. Doon ka lang magkakaroon ng credibility. Hindi, not because of words, not because of public comms, but by painstaking grassroots organizing lang. Yeah. There's no shortcut. There's no Tama. shortcut. Wala talaga. I fully agree. Pero May isang may isang pink kakamping vlogger.
Sino? Sino yan? Sino yan? Banggitin mo na kasi yung Hindi. pangalan. Ba't may label pa ng pan? Okay lang, vlogger din naman yun. Hindi, si Lovely, si Lovely. Lovely Granada. Oo, sabi niya. Bata niya na yan. Hindi, so- Oo. Ang Sabi niya, tawag na- kamanggagamit daw, ginagamit daw natin yung mga Ah, si Lovely? Sabi niya. Kamanggogoyo ka rin. Sabi ko gusto ko sabihin sa kanya. Alam mo, Lovely? Oh, yeah. Lovely. Alam mo, you remove TikTok, you remove Facebook sa akin, even the title, ang matitira sa akin, unionista pa rin ako eh. Oo. Nandun ako sa laban ng mga manggagawa. Kay Lovely, balik natin yung tanong. Tanggalan mo yung camera, You yung remove following. Facebook. You remove following. What are you? Diba? Yun yung binabanggit natin kanina. Mala Tony Stark pala to, no? Ha? Remove the armor, who are you? Tingin ko yun ang punto. Oo. Na tanggalin mo lahat ng yan, nasaan ka sa laban ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. At tingin ko, yun ang magsispell ng difference. Pero saan nag-ugat yung criticism niya ng kamanggagamit ko? Alam mo naman Ginagamit lang daw ni Ellie yung mga manggagawa Oo. para daw maging Oo. ma-elect sa election. Yun yung gawain nila, di ba? Kaya pinaproject na lang nila. Hindi nila alam. Years before, Nandiyan eh. PUPDs pa lang namin. Kasakaan na estudyante to eh. pa lang. alam nila, nautangan ko kasi. PUPDs pa lang, may klase Oo, eh. manali. Sa protesta. Wag na. Huwag mo sabihin yan. Mga utang ni Ellie. Baka mamaya may mga magko-comment ba dyan. Ako rin, nautangan yan. Hindi, ako, babalik ako kay Prof. Doon sa ano naman tayo, impeachment. Ayan. Impeachment. Ayan. Tanong, do you have thoughts? Ako, sorry kasi di ako nakikinig o nanonood ng impeachment. Ako after nung 2 I feel episodes, it's a magastos Theatrics. na teatro para sa akin. ako after the 2 episodes, hindi ko na pinanood eh. 2 episodes? After, Nakakapanood ka pa ba, Prof, ng impeachment proceedings? Hindi na. Kasi Diba? objection. Oo. Parang showcase lang ng mga abogado yun. Oo nga. Kaya nga, it's become a lawyer's game. Mm. Mataasan ang iihi yung mga abogado. Mhm, No? mhm. Who's more clever? Mhm. And sa tingin ko, yung mga abogado lang nanonood ngayon. Yes. Kasi parang nakita ko yung statistics na who follows it every Tama. day. May nalabas parang recently. 12% lang. Correct. 12% Baba. lang follow it, Mhm. you know. Because the Na rest are religiously. just nakukuha raw sila bored. na bored Bored. o nalilito rin sa mga technical technical jargons. No? So, ilagay mo si Manny pag Pacquiao ganun dyan. ang mangyayari dyan, then you can't blame people. Tama. Ano ba nangyayari dito? And then, kaya lumalabas tuloy sa mga feelings nila na kung lang naman pala ito. Dynastic warfare. Mm. Marcos against Duterte. Yun yung Or worse pa nga, Prof, pinagkakaisahan lang nila si Sara. Ah. Kasi kalaban nila sa 2020. Yeah. So, ganun ang mas Ganun din. sentiment. Oo. Ayoko manood dyan, pinagkakaisahan lang nila Sara. Wow. Then I'll get my information from my blogger's favorite blogger. Tsaka may paborito silang linya dyan sa mga comments. See you in 2028 na lang. At Uy, ano yun? powerful lang Oo, yun. powerful. Wala silang paki. Ito boboto Wala na, namin. sarado na yun. Kahit anong mangyari, kahit impeach yung lahat yan, boboto pa rin namin yun. Powerful lang. Powerful na ano yun, powerful na Rebat. rebat. kasi from the beginning, skeptical ako sa impeachment kasi yung strategy yan is you try to destroy a political opponent through legal measures. Sinubukan yan against Trump sa US. Yes. Dalawang impeachment, hindi gumana. Mhm. Kasi nga, ilan ba yan? 46 criminal charges against Trump. Not one prospered because it was essentially a political issue. You know, it Not a was legal the one. politics of Trump. You know, not not the legal. So dito yung parang yung mga against Sarah are trying to use the legal process in order to disqualify her. But you cannot disqualify a movement. Correct. You have to fight it on the ground. Correct. And With the that's by heavy, close organizing to provide a different vision. Counter movement. Parang yung mga forces behind the impeachment sa tingin ko are trying for a shortcut. And shortcuts never win in politics. It's the battle on the ground. You know? So, pag yung sagot ng mga tao, see you in 2028, I can understand that. See you in 2028. Wala ka na rin masasagot dun Hindi, eh. may nabasa pa ako eh. Kahit tanggalin nyo si BP Inday, pag tumakbo si Baste,
Oo. Or si Robin. Si Robin. Boto Ah, namin si yan. Robin, di ba? Boto namin yan. O, anong panabla mo dun? Wala na. Hindi ko nga maintindihan anong tumatakbo sa admin, sa utak niya. Anong tingin niyang outcome nitong impeachment na to? Kasi una-una, nagsimula sila nang wala silang boto. Wala silang 16 votes. So, alam nilang hindi nila kaya convict. Di ba? So, iniisip ba nila, it is a court of public opinion na lang na, o sige, isa-showcase na, ilalabas namin lahat ng ebidensya for the public to see, na ganito si Sarah, itong bank accounts niya, ito ang kanyang blah, 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 blah. Tapos, biglang magically yung mga tao biglang ayaw na pala namin iboto Sara, ganun ba game plan nila? Kasi if ganun ang game plan nila, Hindi napaka-bobo naman ninyo. I think I think they're still operating on the assumption na gumagana pa rin traditional politics when it comes to attacking a political opponent. Nga, so napaka-bobo ng Yun nga, strategy parang sa totoo lang. kumbaga parang napakaluma anong mga taktika nila, even though pag titingnan natin yung, for example, social media pa lang, mahirap kalabanin ng mga tawag natin fanatiko, political fanatics. Oo, lahat. Talaga di mo sila mababangga ng ganyan kahit anong argumento mo, kahit anong logic mo. Wala silang paka diyan. Ito yung dapat i-recognize ng administration na iba na yung political mentality ng mga tao when it comes to politics. And ang arguments na they operate on a level na akala nila parang liberal pa yung society. Yun. Liberal na nga Yun eh. nga. No, hindi mo kaya maano sa decente politics, good governance, etc. Kasi nga gut issues. Balik tayo sa gut issues. Siguro kung mga nasa 1960s yan, gagana yung ganun. 1960s. Tama yan. Traditional political thinking versus political insurgency. Kasi political insurgency talaga yan. Ganda na, political insurgency. And itong Duterte. yeah. And if you, ang tingin ko nga, pag na-disqualify mo si Sara legally, I think you'll have civil war the next day. Talaga, bro? Sa tingin ko, that's the kind of polarization that's emerging. Oo. Kaya nga yung before pa, nung I was already saying you have to intervene via a third force, that provides a real alternative to the two dynasties, the Dutertes and the Marcoses. And you can only do that on the ground, Building it not from the not ground. through a Media. driven Traditional institutions. Process. Ay, speaking of alternative. Sino ba nakikita mong alternative ngayon, Kawalden? For 2028? Well, ako naman, I've been quite frank na yung sa tingin ko, the best possibility is si Risa Hontiveros. Risa. Diba? Kaso ang baba sa prof. Yeah, totoo. Wala Yun pang yung- 1%, 0.1 ata. Mataas yun nun. Yeah. So yun yung Kung in an ideal world, di ba? In an ideal world. in an ideal world, that's the kind of politics that I would support with mass organizing. You know. But as of this point, beyond her, I don't See see anybody else now, except in a few years' time, of course, si Ellie. President Eli. Paano pa to? 29 years old pa. Bata. 30. 30 pa, 30. Yeah, you know. Pero what I'm just saying is that we need, if we cannot do it now in terms of a We need to figure, build it. let's build up towards it Mm-hmm. and focus on building that force on the ground. We need more Yun and yung more. kwan. Pero otherwise, you just keep on losing time. Na, Tama. with strategies like impeachment and that sort of thing. Si Vico, ano? Tingin mo, nyo kay Vico? Although hindi pa ata eligible si Vico Hindi for pa. Hindi pa. Senate. Senate. Pero for 2034, eligible na yan, diba? 40 years old. Anong, do you have opinions on Vico, Prof? Well, I think he has yung I think yung figure niya is attractive to the middle class. Yung clean politics, principled politics. But kailangan ng populist touch. Ayun. Sa tingin Papunta ko. pa lang ako dun. You know, I think pag ma-develop niya yung populist touch ni Ellie, no, then I think Baka yumabang to masyado, Prof. Masyado mong Hindi, minamasa hindi, yung ego eh. hindi. Medyo umaano yan ha. Pag minamasa yung ego niyan, Prof. well, I mean, alam naman ni
Pero- alam naman ng mga tao na talaga I was a supporter from the very start. Thank you, bro. So, Pero yun nga, no? Pero ang daming but I takot. think, Mm. again, mahalaga talaga yung style mo Mhm, mhm. na Tama. you come out to the masses Mhm. and talagang, you appeal to them. Mhm, mhm. At saka prangka ka. Mm. You know? Kasi first impressions lagi yan eh. Oh, Maglalas very talaga. frank. Yung, Ang daming ano. agree ako dun sa speech niya, dun sa vote for impeachment. Mhm, No? mhm, mhm. Because ang tingin ko ron, talaga he was frank. Why? Mhm, mhm. Why it must be there? It must be put to the To test. to the test. Mhm. No? So, walang tinago. No? So, yun, mahalaga yun. If you just don't play to the crowd, you tell them, you know, Yes, that yes, at a exactly. certain point, Mm. you know, why you do something that's principled. Exactly. Pero do you Exactly. think po ba nasapat, for example, kasi even though very progressive si Elijah, ever since nagkakaroon siya ng lines na parang delineating sa mga Duterte, kung ano-anong mga label na binabato sa kanya eh. Malita. Malita, ganyan, kahit may explanation naman siya. Kamang gagamit. Kamanggogoyo, Elijah Scam Fernando, yung mga iba't ibang nicknames niya. Pero, the best natin. Pero do you think po ba enough po ba yung class politics ni Elijah or progressive politics when it comes to this age of politics na puro labeling na lang, na kung di ka Duterte, kahit maganda polisiya mo, I will not support you. Yeah, you're fighting for the people eh. And of course, The hearts and minds. meron laging mga, there are organized forces that will try to destroy your image. Tama. Alam naman natin Given saan yan sa gagaling politics. yan, eh. Given You yan. know, but I think you just have to counter fire with fire. Yeah. Nasasabihin mo na hindi totoo yan. Ayun. Ito yun. Kailangan mo na ng trolls. Yeah. Hindi. Fight fire Ano? with fire. Troll farm. Hindi, Gawa ka troll farm. Kamang Hindi, troll. yung iba kasi ang ginagawa, di ba? Ay, ano yan? Troll lahat yung nagko-comment. Hindi totoo yan. Turn off turn off nila yung Comment section. Yun yung tingin kong mali. Eh kapag binibira ka, birahin mo rin. Yeah. Totoo yan. I agree na hindi lang trolls. Mm. In fact, most I think Tao are talaga. are organic. Yes. You know? Yes. Kasi ako, I'm an advocate of trolling politicians. Mm. Ako, it's a democratic expression nung tao. Kaya nga si Ellie, gusto nga si Ellie na yung line niya na kaya sabi niya, kahit na nantotroll sa kanya, nire-respeto ko pa rin kayo. Mm. And actually, karapatan ninyo as taxpayer na i-bash yung mga nakakaupo sa gobyerno katulad ni Ellie. Hindi dapat yung pigilan. Kahit pumutok ugat ninyo. Yan yung accountability process ng tao di ba? Yeah. Informal due process rin yan Hindi naman tayo dapat makupot sa formal due Expect- process Expect to be trolled. Mm. Ako nga troll ako ni General Parlade. Oo nga. Iba naman yan, medyo na yung mama na yun Oo, Hindi ko naman siya, I don't eliminate his comments. Mm. Basta, iba na yung nagsasabi, Governor Parlade, si Professor Bedjo pa, troll pa niyo. Ay, Sila- tama yung sa sila ni Baboy. on religion na post mo, di ba? Oo, kung saan-saan. Meron kang, iba-iba yung mga topics bigla na lang troll ka na, tingnan mo, Alabo. ikaw ay, sumasama ka sa Turo Campo, etc. Nakikita naman ng mga tao. May nang-troll nga kay Propual din Taga UP. Si JC? Ay, oo nga, Prof. Anong doon? Anong istorya nun? Nung April anong ata beef yun. nyo with JC Punong Bayan. JC Punong Bayan? Ang isa sa ating ano to parang Premier academic na economist. premier. Oo, premier. Premier ba talaga? Isa sa pinakakilalang economist sa talaga ba? Hindi nga kilala ni Kawal dun Premier as in Prime Minister. Hindi, premier. Sa academic, kilala siya. Si JC. Hindi kasi may review akong libro ng isang Nobel Ay, Prize tama. winner na si Angus Deaton. And lahat ng linagay ko sa review, yung mga opinions ng mama. And then may Sa Australia. nag-counter review si Australian. Paloyo Mm-mm. na Filipino yun, pero nasa Australia. nasa ata. Australia na economist is si University of Wollongong. And he is the head of the economics department. Depth chair pala. Rineview niya, Yung inatake review mo. niya yung review ko
hindi pala niya binasa yung review, yung libro na binaba na Nagbabasehan mo. The source review ko. material. The source material. So lahat ng mga atake niya actually lumabas doon sa yung author ng libro mismo, no? So cardinal sin 'yan. Ay, oo. Dapat naman pag if you're going to criticize a review, at least read the book. Oo. Tapos in-endorse ni Punong Bayan na tama yung sinabi ni Paloyo, no? Linagay nga niya na tama ito na so he endorsed the review. Sabi ko, mahirap UP School of Economics. Hindi pala binabasa yung libro. Tapos in-endorse pa niya yung critic sa akin. So, nagpadala ako ng letter sa School of Economics. Dito sa UP. At yung University Sa of Wollongong. Australia. Na I ask for disciplinary action. You know? Diba? Kasi sabi ko na Yari hindi kayo. naman difference of opinion ito. Basic scientific method. Yes. And magbasahin mo naman yung libro. Bad faith yun, Comment. bad faith. So, yung University of Wollongong sa Australia, in-investigate nila. Pero Yari yung UP, siya. hindi ako... Hindi UP School of kinareply. Economics, hindi nila, they did not even have the courtesy to Reply. respond to my request for disciplinary action. Wala man lang received kawali. This is Walang to receive your email. Wala. Wala. Pero medyo nakakayayan para kala Punong Bayan at saka kumbaga, hindi nila alam, kala nila, kinikritik nila si Prof. Kinikritik nila yung Mismong sila sa libro. yung nasa libro mismo. Kala nila, opinion ni Prof. Walden yung nasa review, hindi nila alam. Yun mismo sinabi ni Deaton. Yan si Deaton is a very famous Economics. economist. No? Nobel He was Prize winner. criticizing yung neoliberalism within the field. No? So, yun yung... So, pag nagre-review naman ako, I make sure to quote May the right sources. thing. Ito na nga. And that's why, nung lumabas yun, sabi ko, these guys have to be taught a lesson. At least respect the scientific method. Go for what are the facts instead of just endorsing something that Misrepresented. misrepresents the facts. Kasi daw, Prof, economics is hardly a science daw eh. Aray. Economics. Economics graduate pala to si Elijah. Hindi, para kaming meteorology. Ulan bukas, as bukas maaraw. Diba kaya nga, diba yung Nobel Prize on Economics, sinasabi nila, dinagdag na lang yan eh. Hindi naman kasama sa Nobel Prize talaga yan eh. Hindi yan galing sa fund ni Alfred Nobel eh. Diba? Parang ano lang yan eh. Malaking budol yan ng, ng sistema eh. O lagi tayo, para kunwari, science yung economics ha. Nagawa tayo yung Nobel Prize. Correct. Dapat nga Sa UP School of Economics, i-receive nyo naman yung kahit yung email yung Prof. Walden. Noted. Noted man na. Okay. Pero yung universities sa Australia, they investigated. Maski even if they said, okay, this is not exactly what you're saying, Pero may at action. least they make action. Pero yung School of Economics, they didn't even bother. But Murahin mo nga yung UP School of Economics. Kasi ito, bata nyo si JC Punong Bayan, bias kayo ha, tanginan nyo ha. Hindi, kaaway. Di ba meron, alam ko sino ba may school of thought na yung out of the UP School of Economics, kaya tayo nagkagulo-gulo sa Tayo, kasi ako! neoliberal. Ay, ikaw ba? Oo! Kasi parang puro neoliberal daw ang lumalabas sa UP School of Ayan, Economics. sino ang DepDep secretary ngayon? Balisakan. UP School of Economics. Kaya tayo nalugbok dito sa kaputa-putahang anong to. Biro mo, 80 pesos, 84 pesos, di ka na mahirap. Oo. Anong klase economics yun? Balisakan, tanga. well, yun na nga. Yung the policies were devised by World Bank, IMF. Pero na-internalize na yan ng buong Yes. economics Economics profession. At least, except for some, na parang hindi mo na gagalawin. Yun na nga naging problema kasi hindi mo gagalawin yung wrong policies. Tama. Si Bongbong wala Wala. Poster boy ng US. Baka nga di nga niya naintindihan yan. Siguro nga, he cannot, economics? You cannot fathom that thing. kasi Ay, yung nagluluto sa bahay. Iba kayo yung economics niyo. I served in the house together with Bongbong noong 2009. Oo nga pala, How was sabay he? kayo. How was he? Okay, kayo, How was he? congressman. Review.
He never showed up. Absinero ka pala Absinero. eh. Parang sa Oxford attendance sila. Nagbigay lang siya ng isang speech. Mm. And then, the rest of the time, wala. Si Martin naman, Romualdez. was just on the sideline. Sino nagsasalita yan? Mm. Basta pabanjing-banjing lang yan. Mga kwan. Mm. Kaya, yun na nga, yung walang intervention on the floor, etc. Walang privilege speech. Just shows up. Sumusweldo lang. Sumusweldo lang. Nangungurap Grabe. lang. Pero yung mahilig yan si Martin sa sa lounge. Oh, kain. Oo, Kumain. shout Kasi out. doon Pagkain. namumulitika. Hindi, yun, nandun ang tunay na kongreso. Pero Nandun, tama yun. Tama yun. South Nandun sa lounge. Ang ganda nga naman. ang ah. tunay na South Lounge na pala nung panahon yung Kawalden. Pero ito kasi hindi siya madalas sa South Lounge eh. Alam mo, Ako nga, hindi mo pupunta. Alam mo, Kawalden, hindi ako pumupunta kasi nahihiya ako. Kasi yung mga waiter doon mismo sa South Lounge, hindi naman sila, Hindi sila pwede kumain ng pagkain, no? free to eat yung lahat. Tama. Oo. Kaya umiinom lang ako ng tubig doon. Oo. So inaaya ko ng mga manggagawa, sir, kain ka. Hindi, tsaka yung usapan doon. Kaya nga, lahat ng... Wheeling and dealing na yun. Yeah, wheeling and Lahat. dealing. Ang ganda ng ganun mo. Nasaan yung kwan? Mm. How Saan is your project mo? family? How's your husband? Oo, How's your lahat, what? lahat ng... Wala talaga, walang habang yung debate, dapat naroon, mga, Mm. siguro for, Performance na lang di ba isa. mga 5 o'clock, Mm-hmm. siguro may mga 30 people in the house Sa floor. plenary. Mm. There are about 100 people in the lounge. I confirm. Kaya ka ba nag-resign, Prof, as congressman nung 2014, no? 2014? No, 2015. 15. Yeah. Kaya ka nag-resign kasi parang hindi mo na Lahat sila sa lounge. hindi mo na matake kasi nasa lounge na lahat. yung mga- Nag-aantay doon. Pero mas Pero sinisigurado ko noon na hindi ako matrap doon sa lounge. Kasi si Imelda Marcos, Ay, congresswoman siya noon. congresswoman siya noon, she was always trying to have me sit down with her. Ah, Mahirap naman kasi may picture. baka may picture. Ay. Pag may naka-picture dyan, nagbatihan na sila. Oo. So I was always trying to avoid her. At pag sa lounge, walang exit dyan eh. Tama. Isa lang. Isa lang? Isa lang ang exit. Pag nakita ka ni Imelda ron, wala na. Oo nga, no? Pero yung reason ba't gusto ka niya makasit down sa isang ganong klaseng situation? Ang gusto siguro ma-persuade ako na tama yung ginawa Na ng mabuti asawa sila. Ah. may ganong strict si Imelda to try to convince her enemies Mhm. that Tama. the Marcoses were actually Good. good. Mm. No. Na-warningan ako niyan ni Congressman Dasa noon Mm. Na sinabi niya, don't ever make the mistake of sitting down with her because she might end up convincing you. So malakas sa convincing power ni Imelda, parang gano'n? Kasi merong isang kongresista, hindi ko nasasabihin, Mm. na talagang anti-Marcos noon. So, convince. Pero inupuan ni Imelda pagkatapos nung, ibaga, he ended up na sinusuportahan na ng mga measures ni Imelda. Ayos pero ibig sabihin magaling si Imelda mang-persuade. di So, ba? I took his advice na never sit down with her. Pero yung fear ko na may salbahe ron sa press corps. Biglang Picturean. Pero naisahan ako ni Imelda. Mm. Kasi nasa memoirs ko yan yung pinsang ko turned 100 years old. Yung mga 2014 yata ito. Siyempre, nagbigay ng 100-year birthday. No? So pumunta ako roon para attend kasi mahal ko yung... This is in Ilocos. Hindi, dito sa... Sa house. Hindi, saan na ba yan? Summer in Manila. Mas Metro Manila. Yeah, Mm. yeah. And then, pinuntahan ko siya para halikan. Tapos, hindi ko alam bakit my late wife was trying to pull me away na hindi pumunta ron. Tumiretso ako. So, nung hinalikan ko yung aking pinsan, may lumabas na kamay from her side. Tapos, Parang ghost. so,
no? Eh, syempre, hinandshake. Si Imelda na pala. Si Imelda pala. Kasi Surprise. yung anak nung pinsan ko was her staff. Oh. Kaya birthday, of course, nasa presidential table yan ng Oo, birthday. oo. Pero nung nakita ko, Pata. nakangiti si Imelda sa akin. Huli ka. Huli ka. Finally. Ang ilap mo, ha? Ang ilap mo. Tawa na tawa yung asawa ko eh. 5 taon mong Iniwasan. Iniwasan. iniiwasan yan. Sabi Sa ko, birthday. nahuli ka rin. Pero wala namang small talk na kamay lang. Kamay lang. Hindi na small talk. Yeah. Hindi ka naman na-convince, Prof. Then, ang takot ko baka may mga photographer doon. Eh. Wala Pero naman. wala Wala naman. naman. So, at yan ay nasa libro mo na Global Battlefield. Ayun. Pero- ayun. Saan ba tayo nagsimula rin? Kasi room sa South Lounge. Mm. No exit except Tama. one. Sinusdyan ang design yun eh. Buwagin ang Sino dyan South eh? Lounge. Pero Ayun, ganda nun, ang gandang ano yun, pag-aaralan yung ganyang klaseng politics sa Oo. nawala sa Oo. floor. Yun, doon talaga. Doon talaga nangyayari Ganun yung talaga. mga dealing. Sa lahat naman. Sa lahat naman. Hindi sa actual floor talaga. Kumbaga parang teatro na lang talaga ng platform yung ano. Kahit kunwari, kahit sa Office of the Mayor, nandun sa backdoor yun. Pero to be fair, si Lenny, Mhm. Ayan, yan. wala ring kunyan. Wala ring intervention sa floor. Wala rin kibo. Wala ring privilege speech. Wala ring kibo. Totoo nga, bro. Oh. Exposing. Maski sa committee hearing, doon sa public information, wala yan. Quiet lang. Silent lady. Kaya, yung criticism ko sa kanya, na it doesn't seem like she was really that into Into the politics. Ah. And siguro, napilitan lang yan na pumunta dahil kay Sa Jessica asawa niya. Bredo. At ang assessment ko nga, pinilit yan ng Liberal Party Na tumakbo. Oh, yeah. to kasi take advantage of yung martyr image Yeah. ni Robredo. Pero as a congresswoman, I've never saw her in even giving a privilege speech. Unlike si Ellie, ilan na ba? 50? Yung mga privilege speech. Dami na. Pero more than 20 na Marami. siguro, no? PS ko? Ah. Hindi. Hindi pa lang PS ko. Ilan? Marami lang intervention sa Sa floor. Sa floor. Saka sa Okay, committees. Hindi, pero si Lenny, maski interventions, wala. Wala. Uy, sa... Even sa committee. Ayan ha. Yan. Mga Kaya, karating. kaya Tama na yung, yan. yung Makaklip na siya, kaya, Sir Waldo. you know, I think she's a good person. No doubt. No No doubt. doubt. And she has integrity. But she's not really, her heart was not in the politics. She's not cut out for She's the not job. cut out for that. You know, that's why I did not, at that point, I did not support her. But also, of course, I was supporting Leonie kasi tandem kami ni Leonie. So be fair, para mabalanse naman natin yung Baka sabihin na... Bias Bias kayo. tayo. Bias. O yan ha, binanatan namin yung mga pink ha. Oo, hindi kami bias. Marcos Duterte lang. Hindi, lahat. Lahat ng No kulay. sacred cows. Oo. So, yun. Actually, ako nagugutom na ako. Tapusin natin to. Oo. Naamoy ko na yung niluluto eh. Oo, Naamoy ko oo. na. Sige, umikot na rin tayo naman doon sa ano. So, naku, maraming Maraming salamat. salamat. Maraming salamat po. Kawalden. Ito ang aming, ano namin to, at malaking karangalan sa amin. Baka may final words kayo, Prof, sa mga viewers natin. Doon pong camera. Okay. Ano bang final words? Sige. Sana dinala ko yung libro. Pero, Oo nga. Pakita ko na lang po yung itsura ng libro. okay. Pero, sa tingin ko, mahalaga talaga na magkaroon tayo ng yung tinatawag ko nga ng third force. That will provide a vision, a program, and most of all, organizing on the ground. Yes. Na talagang addresses the real issues. Instead, para ma-break naman yung polarization between two dynasties na I think yan yung delikado talaga ngayon, that we're being sucked in to dynastic warfare and away from the real issues. So yun yung sense ko, if there's a way by which we can get a number of mga young progressives to form that force, even if for 2028 they might Skip be na natin. a lost cause, but beyond that, I think mahalaga talaga na magkaroon ng
So, yung sinabi ni Attorney Jen na who was one of my lawyers, by the way. Against, you know, yung cyber libel case filed against me by si Mr. Tupas of the staff of Sara Duterte. I agree with him na dapat the progressive movement should go back to where it was most successful in the 60s and 70s, which is organizing. And talagang that's a lot of work. So, siguro yun lang yung Final words. parting words ko. Ayan, yan. Thank you, thank you. Thank you. Woo! Mark, Sa susunod, Iran. Ay, magandang discussion yung Iran. Ay, oo, Iran. Oo. Ay, hindi magiging ano na natin. Regular guys. Woo! Eli? Dami ko natutunan kay Prof. Walden. Yun na yun. Ako po si Eli ng Eli San Fernando. Kalaban ng JNT. Kalaban ng JNT. Yan. Bago niya. Ayaw pala, no? At sumusunod sa ang original, isa sa mga original na Maverick, si Kawal. Kawal din. So yan ang gagawin natin sa Kongreso. Manggugulo lalo. Mag-resign. Nagre-resign. Out of principles. Ayoko na dito! Nakakapagod. I resign. Hindi. Tuloy lalaban natin mga boss. Yan. Mark? Ayun, maraming salamat. Sarap ng wine. Na ano ako. Na lightheaded na ako. Pero, ayun, na-starstruck din ako kay Kawal din kasi siya talaga sa pinakilalang academic within the field of sociology. So, wala rin ako masyadong nasabi. Puro paghahanga lang. Pero, Sa JC, punong bayan, wala ka sasabihin. sa JC? Wala na. Mas nakikita ko yun. Baka banatan ako. Minsan sa UP, sa Pamol, minsan nakikita ko yun. Pero, ayun, maraming salamat. Ako ulit si 2 Sentimo sa kalye. Yan, ako si Batas Magagawa at sama-sama tayo ulit sa susunod na episode ng Politikang Ina Mo! Cut, direct, cut! Sarap ng wine. Ayos! Prof, thank you. Thank you. Kain po tayo. Lupit. Parang mula ako. Oh, pero... Tayo si Mark, wala masyado sinabi. regular faculty ka na, di ba? Yes, ano pa lang ako part-time. Lecturer pa